So mga idol, malaking pagsisisi sana ngayon ang nangyari sa Los Angeles Lakers kung na-trade nila talaga si Dalton Knecht dito nga po kay Mark Williams. Pag-usapan na rin natin mga kaibigan ang request na big man o sentro nito nga pong si LeBron James, no, kapalit nga po ni Jackson Hayes. Ano nga bang mangyayari dito kay Alex Len matapos ang kanyang unang game sa Los Angeles Lakers na hindi naman impressive? Before natin ipagpatuloy, please huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, unahin na muna natin yung naging game nga po nitong si Dalton Knecht, no? Dito nga po sa ginanap na Rising Stars, at nakita naman natin pasok po ang team o kupunan nitong si Dalton, team si Husha, no? At mag-move on sila sa Sunday sa NBA All-Star Mini Tournament. Si Dalton Knecht ay nakapagtala mga kaibigan ng huling laban niya dito sa Rising Stars ng 12 points, 6 rebounds at 4 assists. Napakaganda ng highlight na po nitong si Dalton at talagang impressive. Nagpakitang gilas po talaga siya mga kaibigan, no? Syempre kasama na dyan yung pamamahiya niya sa Lakers na dapat nga sana ite-trade siya. Tignan nyo mabuting mga kaibigan, ito yung player talaga na pagsisisihan ng Lakers kapag ka-trade nila, no? Yung mawalan sila ng legit at magaling nga po na point guard mga kaibigan. Si Dalton Knecht po aking tinutukoy dahil loging-logi talaga sila mga kaibigan kay Mark Williams. Biruin ninyo, si Mark Williams ang gusto nilang i-trade dito kay Dalton Knecht, pero si Williams meron pong health issue. What if natuloy yung trade na yun mga kaibigan? Baka injured lamang o nasa injury list ito pong si Mark Williams, which is buti nga ho, no, ay na-check ng Los Angeles Lakers at hindi po nila agad-agad itinrade. Well, para sa akin mga kaibigan, kinakailangan lamang ng more exposure nga po nitong si Dalton Knecht dito nga po sa Los Angeles Lakers. Pero napansin natin na tila nawawala ng gana eto nga po si Dalton Knecht matapos nga po yung ginawang trade sa kanya ng Lakers. Ang sinasabi natin, yung magiging play niya para hindi na sa Lakers dahil gusto nga po siyang i-trade. Sino ba naman ang player na gustong i-trade tas gagalingan mo pa, no? Well, pag-uusapan natin yun sa mga susunod na update. Dito naman tayo mga kaibigan sa sinasabi ko nga pong request na big man o sentro nga po ni LeBron James na makakasama nila sa starting 5 lineup dahil nga po sa mga susunod na game ng Lakers ay hindi po makakapaglaro etong si Jackson Hayes. So far alam naman natin na ang kinuha ng Lakers, no, ay hindi ganun kagaling, no? Eto nga po si Alex Len. Yung first game niya kontra nga po mga kaibigan sa Utah Jazz, no, pinalitan ni Alex Len, no? No choice kasi eto nga po si Jackson Hayes. Doon po natalo ang Lakers mga kaibigan. Humina kasi ang depensa ng Lakers at hindi naging impressive at maganda ang pinakita sa unang game nito nga pong si Alex Len. Marami naman nagsasabi na first game lang naman ni Alex Len, bakit hindi bigyan ng magkakataon sa mga susunod na game? Hindi rin dapat ikumpara etong si Alex Len dito nga po kay Luka Doncic mga kaibigan, which is star player at hindi naman po masyadong kagalingan itong si Alex Len. Well, naniniwala kayo mga kaibigan sa sinasabi natin na first impression last. Kung ano yung pinakita mo nung una, yun na po ang tatatak sa mga fans ng Lakers. Tulad na lamang kay Luka Doncic mga kaibigan, kung hindi maganda yung pinakita niya sa kanyang debut game dito nga po sa Los Angeles Lakers, po siya binabasya ng mga fans mga kaibigan, no? At pagsisisihan yung sinasabing trade dito nga po kay Anthony Davis at kay Luka Doncic. Pero dahil maganda ang pinakita ni Luka, naging impressive at natuwa po ang mga Lakers fans. Well, para sa akin naman, number 1 talaga sa listahan ng Lakers noon pa man, sinasabi na natin walang iba kundi ito nga pong si Dwight Howard. Hindi ko sinasabing paborito ko si Dwight Howard mga kaibigan at pinagpipilitin ko siya sa Lakers, no? Yun naman talaga yung merong chemistry sa mga player ng Lakers, especially nga po dito nga po kay LeBron James. Ang kailangan kasi natin dito yung kayang mag-take ng risk, no? Yung kayang makipagsabayan sa player. Ito si Alex Len, hindi siya kayang makipagsabayan. May mga pagkakataon na hawak niya ang bola pero ipinapasa niya. Natatakot siya na mag-miss yung mga tira niya mga kaibigan kahit alam naman natin libreng-libre at kayang-kaya namang ipasok nga po, no, itong si Alex Len. Samantalang si Dwight Howard naman mga kaibigan, napakalaki ng potensyal. Pinagsasabihan kasi ng iba na ito nga po si Dwight Howard may edad na, matanda na at mahina na daw ang pangatawan. Well, kaya nga po tinagurian na the Superman. Ito nga pong si Dwight Howard hindi yan napapagod. Bakit si LeBron James, ilang taon na yan, nakita nyo naman kung paano maglaro.
dito. Para sa akin, napakahalaga pa rin ang chemistry ng mga player na magkakasama na po sa loob, no? Yung tipong nagtitinginan lamang kayo at hindi kayo nagkakailangan. At ito pong si Howard ay may tuturing talaga natin, no? Na legit na sento at marami na pong napapaton na yan. Well, mapapahiya yung mga nagsabi na dapat daw mas bata ang kunin ng Lakers, no? Dahil mas mag-i-improve pa. Ano yung mas bata, mga kaibigan? Kung hindi naman nakakagawa ng score o hindi naman nakakadepensa sa Lakers. So far, kung sakaling matagalan itong si Howard o ang panibagong centro big man dito nga po sa Lakers, no? Dahil ito pong si Alex Len, may mga update tayo nakuha na baka mag-wave ito kung pangit ang mga performance na ipapakita niya sa mga susunod na game. So far, gagamitin po sa starting five sa susunod na game ng Lakers, mga kaibigan. Ngayong February 20 ay si Christian Coloco muna ang ipapalit dito nga po sa pwesto nito nga pong si Jackson Hayes. Well, mga kaibigan ko, magandang update ang mga susunod nating kaganapan. So dyan lamang kayo, and please huwag na huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.